sa Senado na nandun silang lahat. And then nakita natin yung video ng paghabulan nila ng NBI. Nakakasira po yan para sa akin sa imahe ng Senado na kukup-kup sila sa isang subject ng warrant of arrest. Ako po noon, you want me to share my experience before. Pagkakatanda nyo po, in-issue yung warrant of arrest noong February 23, 2017. Narinig ko po yun sa balita, mga bandang hapon noong February 23, 2017, na meron na nga pong papunta na isang arresting team ang PNP CIDG. Ang ginawa ko po, umuwi muna po ako, nasa Senado po ako noon, umuwi muna po ako sa bahay para kunin yung aking things at magpaalam sa aking pamilya. And sumusunod sa akin yung arresting team. Meron pang ang mga media rin na sumunod hanggang dun sa subdivision. So, pagkakuha ko po, pagpapaalam ko po sa pamilya, pagkakuha ko ng aking mga things, bumalik po ako sa Senado kasi ayaw ko pong magpa-aresto sa bahay. So, bumalik po ako sa Senado at para kausapin din, magpaalam din sa mga staff ko. So, nakasunod pa rin sa akin yung arresting team. They know na wala naman akong balak na takasan sila. Kasi nga, nandun sila sa likod at wala naman talaga akong kabalak-balak. I had no intention at all to evade any arrest. Kahit nga po alam ko na kalokohan yung mga kaso na yun, yun na yung mga invento lang na mga kaso. So nag-overnight po ako doon sa aking opisina para kausapin yung mga dapat kausapin, lalo na yung aking mga staff at may ilan-ilan po na mga aking mga kasamahan, mga kaibigan at ilan-ilan din ho sa Senado na pinuntahan din po ako, parang to mga moral booster. So the next day in the morning, dun po ako nag-surrender na habang naghihintay sa akin dun sa my basement, sa parking ng basement, yung arresting team. So I surrendered and I was formally served with a warrant of arrest right then and there. Hindi po ako nagpakupkop, hindi ko po kinausap kung sino man doon na pwede ba, dito na lang muna ako, pwede ba, wag nyo akong isurrender kasi alam ko pong walang magiging basehan yung ganong request dahil hindi po applicable yung parliamentary immunity, yung parliamentary privilege under the Constitution, yung kapag in session, hindi pwedeng arestuhin ang miyembro ng Kongreso, both houses, the House of Representatives and the Senate. At lalong hindi ito applicable kapag ang punishable ang penalty ay more than 6 years. Ako po yung mga kaso ko noon, illegal drug trafficking daw. And then wala po, hindi po ako nagpakupkop, hindi po ako nagpasaklolo kasi alam kong walang basehan yung ganong move at alam kong hindi yun maganda at ayaw kong madamay yung reputasyon ng Senado bilang institusyon na kukup-kup sila sa isang subject of a warrant of arrest. Meron naman po ako mga remedies noon. So bakit ko po gagamitin ang Senado? Hindi po talaga magiging maganda. And that's exactly what happened yesterday. Parang talagang ginamit ang Senado. At ang tingin ko rin, hindi rin tama yung sinasabi ng bagong Senate President na na binibigyan namin siya ng protective custody. Ano ba yung basis niya? Wala po. Kasi yung ganyan na pagbibigay ng protection, that's more of a tradition which is a non-binding thing. Wala po yan sa batas, wala po yan sa konstitusyon na kapag may inaaresto ng miyembro ng Kongreso, whether sa House of Representatives or Senado, ay pwede siyang protektahan ng Senado. Wala po yan sa karapatan o kapangyarihan ng Senado. That is all about enforcement of a valid order. Opo. Congresswoman, kung ganito, so walang basehan yung tinatawag na protective custody, sabi niyo tradition lang yan, hindi applicable in this case.
meron bang pananagutan itong si bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pati na ibang pumigil dito sa pag-serve ng warrant of arrest against Bato de la Rosa? I have to be blunt about it. That's actually obstruction of justice. Obstruction of justice po yan kasi may warrant yung NBI na dala-dala. And it was confirmed later na ano na pala, unsealed na pala yan. Confirmed na ng ICC na meron ganyang warrant of arrest at pinadaan naman pala based on reports. Pinadaan naman pala sa Interpol. And then NBI, just like PNP, is part of the Interpol. So katulad din yan sa pag-aresto noon ng dating Pangulo. Pinadaan din sa Interpol. And therefore, then meron tayo yung Republic Act 9851 na pwedeng isurrender ng Estado ang isang subject ng prosecution doon sa isang tribunal, international tribunal, na nagkakandak na ng investigasyon o nung paglilitis. And that is exactly the situation here. So I'm afraid na pwede talaga siyang i-charge ng obstruction of justice kasi as I said, wala po yan sa kapangyarihan ng sino man na senador, not even the Senate President na magbigay ng protective custody from a lawful enforcement. Okay, so sino pwede magkaso dito kay Alan Peter Cayetano ng obstruction of justice? And realistically, may ibubunga po ba yan? Hindi natin alam kung meron talagang maibubunga yan. Pero for the sake of the rule of law, para ipakita na nanaig talaga ang ating batas dito at wala tayong kinikilala, wala pong above the law, sino man, maski nga Pangulo at pangalawang Pangulo ay hindi above the law. So a Senate President is also not above the law. So NBI po ang pwede. Lalo na yung NBI ang pinigilan, yung mga NBI agents, arresting agents, ang pinigilan ng Senate President. So sa NBI muna and then isasampayan sa DOJ. Okay, yung nakita po natin imahe kahapon, no, yung si Bato de la Rosa, nagtatatakbo, paakyat sa hagdan ng Senado, nadapa pa. Itong mga ganitong actuations, tapos yung halos nagwawala siya ron sa Senate floor, how do these actions reflect on him and more importantly, the institution of the Senate? Okay, unang-una pathetic po yung scenario na yun. Ano, yung nakita nating video na madapa siya dahil hinahabol siya nung arresting team. So napaka-pathetic po at nagpapakita ng kaduwagan. So ayan, nasaan na yung kanyang asal noon na hindi ba challenge pa nga niya si former Senator Sonny Trillanes na make my day. Kung gusto mo, ikaw pa ang poposas sa akin. And so what happened to that? What happened to that? So hindi maganda na after all of the yung kayabangan ay duwag naman pala, nagpapakita ng kaduwagan. Siguro hindi niya yan ina-expect. They should have, that was supposed to be a risk na yung ginawa niya, na nagpakita lang siya after months of no-show sa Senado. After months hindi siya nagtatrabaho sa Senado, nagpakita siya for the purpose lang of the change of leadership. In other words, politika. So hindi naman talaga yung pinakatrabaho, di ba? And then he took the risk. So bakit ngayon gagamitin niya yung institusyon niya para pagtakpan siya, para sumaklolo sa kanya. At hindi nga maganda talaga sa imahe ng Senate as an institution. The Senate as an institution must stand for the rule of law. Senate as an institution must stand for the principles of justice and accountability. Alam nila na ICC yan. Alam nila na nasa kapangyarihan yan ng ICC. Wala ho tayong batas na nagsasabi na kailangan muna ng isang locally issued warrant of arrest bago i-implement ang isang warrant na issued by the ICC. Wala yan po sa 9851 na pwedeng isurrender ng Estado kapag subject ka ng arrest o ng prosecution ng isang international tribunal like the ICC. At saka in the first place po, binanggit niya yung locally issued warrant of arrest na ito yung nagiging basis nila, di ba, sa pagpapasaklolo nila sa Korte Suprema.
Dun po ba sa Constitution, meron po bang distinction dun sa mention ng judge? Wala Dapat po. ba local judge yun? Wala po. Wala pong ganong distinction. It just says about the issuance of warrant of arrest by a judge. And international law forms part of the law of the land. ICC, or the Rome Statute, is an international law. And kailangan tayong mag-comply kasi nga hindi tayo na-absuelto ng ating obligasyon kahit na withdraw na tayo as member. And this time, just like as I said, yung pag-aresto noon sa dating Pangulo, kinorso ito sa Interpol. At miyembro tayo ng Interpol. We are expected to cooperate with the Interpol. And that was exactly what NBI was doing yesterday. Dito po, how do you break this impasse? Kasi apparently, meron standoff. Hanggang ngayon, as we speak, nagtatago sa Senado si Bato de la Rosa. How do you settle the situation? Kailangan siguro kausapin talaga ang Senate leadership ng let's say NBI o ng PNP and proper authorities of the country. Nakausapin sila na sabihin sa kanila, dito po, meron dito. They have to show the warrant of arrest na ito po ay galing sa ICC at kami po ay hiniling yung aming tulong